Hindi ko rin po masagot sa sarili ko yun eh. May naging problema ka ba habang nag-aaral ka, Marvin? Wala naman po. Wala naman. Opo. Kamusta yung, nahirapan ka ba sa baon? Yun po. Sa anong mga, ano ang nagpatigil sa'yo? Ano ang nagpawalang gana sa'yo sa pag-aaral, Marvin? Hindi ko rin po masagot. Okay, Aling Tasing, ikaw na lang. Ano masasabi mo sa dahilan niya na parang di niya alam, bakit niya ginagawa to? Nirereklamo niya po, ma'am. Kulang daw po yung binibigyan namin budget sa kanya. Pamasay, oo, andyan na kami kulang. Sabi ko nga, hindi lang naman ikaw. Dalawa kayong high school. Parehas kayo ng baon. Budgetin mo. Sabi nga ng kapatid niya, diskarte lang, Kuya Marvin. Tipid, para-paraan. Yung kapatid niya nagbabaon. Eh siya ayaw niya magbaon. Eh gusto niya pera talaga. Eh wala kami maibigay ng hinihingi niya na 100, masigit sa 100. May tanong ako, gusto ko lang malaman, Mama Carla, yung pagkakasunod, no? Ano ba, nakilala mo na muna yung babae, pagkakilala mo, saka ka tumigil, o tumigil ka at pagtigil mo, saan mo nakilala yung babae? Kasi para malaman kung anong klaseng sitwasyon kayo eh. Ano po yun? Baga, nakilala ko po muna yun. Tapos, pagkatapos noon, habang tumatagal, doon na po ako nawala ng gana mag-aral. So, nakilala niya muna. Oo. Dahil po araw-araw po ako naghanap buhay para meron lang sila pambaon, makakain. Kahit umulan man, bumagyo, nagtitinda pa rin po ako para lang sa kanila, makapagtapos. Ang problema lang, nasasaktan ako sa ginawa nila, biglang mag-asawa, na walang pasingkulo sa aming magulang. Kaya doon ako nasasaktan, masakit, kahit gaano mang isang kamahal kong anak, pero masama pa rin ang loob ko sa kanya. Dahil sa ginawa niya sa akin, na hindi man lang nagsigsabi na pa nag-asawa na ako, di na ako mag-aaral. Eh kung sinabi yun, di na dapat ako nagturpigi pa sa kanya magpaaral. Kung ayaw man lang niya mag-aral, magtapos. Nakipag-live-in ka na, nasa bahay ka, tas di ka na nag-aaral. Tas hindi ka pa nagtrabaho. Kasi parang anytime pwede kang, pagka ganyan ang mangyari, lalo na knock on wood, mabuntis mo na, eh may anak ka na. So sino ang magtataguyod, Marvin? Ako po. Paano mo matataguyod? Eh wala ka naman papasuking trabahong, diba, na kayang tustusan ng anak talaga. Okay. Marvin, tutulungan ka namin dito na makapag-isip ka ng maayos, ah. Opo. Kasi minsan mas maririnig mo ibang tao kaysa sa magulang mong ang akala mo lang ay paulit-ulit na lang ang sinasabi.